Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya na may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay tibay. May mga bagay sa buhay na magandang tingnan, ngunit mahina naman ang pundasyon. May mga bahay na napakaganda sa labas, ngunit madaling masira kapag dumating ang bagyo. May mga puno na matatayog, ngunit mababaw ang ugat, kaya madaling mabuwal kapag malakas ang hangin. May mga relasyon na puno ng matatamis na salita, ngunit bumibigay sa una pa lang na pagsubok sa buhay. At meron ding pananampalatayang mukhang matibay sa panglabas, ngunit madaling gumuho kapag dumating ang mga problema. Ito ang gustong ipaunawa ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. Sa pagtatapos ng kanyang sermon sa bundok, ibinigay niya ang isa sa pinakamahalagang aral tungkol sa tunay na pananampalataya. Sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang tumutupad sa kalooban ng aking Ama. Napakabigat ng mga salitang ito dahil ipinapaalala ni Jesus na hindi sapat ang maganda ang ating sinasabi. Hindi sapat ang alam natin tungkol sa Diyos. Hindi sapat ang panglabas na anyo ng relihiyon. Ang tunay na sukatan ng pananampalataya ay hindi ang salita, kundi ang pagsasabuhay. Dahil madaling magsabi ng mahal ko ang Diyos, ngunit mahirap sundin ang kanyang kalooban. Madaling magdasal, ngunit mahirap magpatawad. Madaling magsimba, ngunit mahirap magmahal ng kaaway. Madaling magsuot ng mga simbolo ng pananampalataya tulad ng krusipiho, ngunit mahirap mamuhay bilang tunay na alagad ni Kristo. Dito natin makikita ang salitang tinutukoy sa araw na ito, tibay. Dahil ang tanong ni Jesus ay hindi kung gaano kaganda ang hitsura ng ating pananampalataya, ang tanong niya ay gaano ito katibay. Pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa dalawang tao. Pareho silang nagtayo ng bahay, pareho silang nagsumikap, pareho silang may pangarap, pareho silang may tahanan. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Ang isa ay nagtayo sa ibabaw ng bato. Ang isa naman ay nagtayo sa ibabaw ng buhangin. At nang dumating ang ulan, baha at malakas na hangin,
Parehong bahay ang sinubok. Pansinin natin, hindi sinabi ni Jesus na ang bahay na nasa bato ay hindi dinaanan ng bagyo. Dinaanan din ito. Pareho silang nakaranas ng unos. Pareho silang hinarap ng pagsubok. Pareho silang nakaranas ng kahirapan. Ngunit magkaiba ang naging resulta. Ang bahay sa bato ay nanatiling nakatayo. Ang bahay sa buhangin ay bumagsak. At hindi ba't ganito rin ang buhay? Walang sino man ang ligtas sa bagyo ng buhay. Darating ang sakit, darating ang kabiguan, darating ang pagkawala, darating ang problema, darating ang luha. Hindi tayo inililigtas ng pananampalataya mula sa lahat ng bagyo. Ngunit binibigyan tayo nito ng pundasyong hindi madaling matinag. At ano ang batong iyon? Si Kristo. Ang kanyang salita, ang kanyang kalooban, ang kanyang katotohanan. Kapag ang buhay natin ay nakatayo sa Kanya, may tibay tayong hindi kayang sirain ng anumang unos. Ngunit marami rin ang nagtatayo sa buhangin. Ang ilan ay nagtayo sa pera. Kapag nawala ang pera, gumuguho ang kanilang mundo. Ang ilan ay nagtayo sa popularidad. Kaya naman kapag nawala ang papuri ng tao, nawawala na sila ng saysay at direksyon sa buhay. Ang ilan ay nagtayo sa sariling kakayahan. Kapag dumating ang kahinaan, bumagsak ang kanilang kumpiyansa. Ang problema sa buhangin ay hindi agad nakikita. Sa simula, pareho itong mukhang matatag. Pareho itong mukhang maayos. Pareho itong mukhang ligtas. Ngunit ang katotohanan ay lumalabas lamang kapag dumating na ang bagyo. At hindi ba't ganoon din sa ating pananampalataya? Madaling maging Kristiyano kapag maayos ang lahat. Madaling magpasalamat kapag maraming biyaya. Masarap magsimba kapag walang problema. Ngunit kapag dumating na ang unos, doon nasusukat ang tibay ng ating pundasyon. At narito yung pinakamagandang naisabihin ng Ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang tibay ay nakukuha sa lakas. Ngunit para kay Jesus, ang tibay ay nakukuha sa pagsunod. Hindi sinabi ni Jesus ang matalinong tao ay iyong maraming alam. Hindi niya sinabi ang matalinong tao ay iyong maraming sinasabi. Ang sabi niya, ang nakikinig sa aking mga salita at nagsasabuhay ng mga ito ay tulad ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. At napakalalim nun. Dahil maraming nakikinig, ngunit kakaunti ang nagsasabuhay. Maraming nakaalam, ngunit kakaunti ang sumusunod. Maraming humahanga kay Jesus, ngunit kakaunti ang handang sundan siya. At dito nagmumula ang tunay na tibay, hindi sa dami ng ating kaalaman, kundi sa katapatan ng ating pagsunod. Kaya marahil ang tanong ng Panginoon para sa atin ngayon ay hindi gaano karami ang alam mo tungkol sa Diyos, kundi gaano karami sa alam mo ang iyong isinasabuhay. Dahil ang isang simpleng taong sumusunod sa Diyos ay mas matatag kaysa sa taong maraming alam ngunit hindi naman isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin ang salitang tibay dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa ganda ng ating mga salita, kundi sa tibay ng ating pundasyon. At ang tanging pundasyong hindi kailanman guguho ay si Kristo. Kapag siya ang ating bato, kahit gaano kalakas ang bagyo ng buhay, mananatili tayong nakatayo.
Pagnilayan natin, tingnan at suriin ang ating mga sarili. Kapag dumadating ang mga pagsubok sa ating buhay, ipinakikita ba ng ating mga kilos na si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya? O madali tayong natitinag ng mga problema at takot? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming bato at aming matibay na pundasyon. Tulungan mo kaming hindi lamang makinig sa iyong salita, kundi isabuhay ito araw-araw. Kapag dumarating ang mga bagyo ng buhay, bigyan mo kami ng pananampalatayang matatag at pusong nananalig, nagtitiwala sa iyo. Naway maitayo namin ang aming buhay sa iyong pag-ibig at katotohanan upang hindi kami matinag sa anumang pagsubok. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.